Ngayon po ay araw ng linggo. Yes, and tayo po ay nasa bahay ng sambahan. Sino po ang nagagalak at natutuwa na nandito po tayong lahat? So, sa umaga pong ito, wala po tayong itaas kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Wala po tayong ibang purihin kundi ang kanyang pangalan lamang. And let's invite the presence of the Holy Spirit to join us this morning. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Palakpakan po muna natin siya. Amen. Tayo po yumawit sa Kanya. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit ka. Tayo po yumawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Sabay-sabay. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nabigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Hallelujah. Minsan pa po. Minsan ba? Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yo may papantay. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Isan pa, bawat isa. Salamat sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. For the last time, hallelujah. Salamat, salamat
luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Minsan pa. O aming Diyos, na walang kaparis at banal, Ika'y doon at magpakailanman. Ika'y dakila at makapangyarihan. Diyos, magbugay ang lahat mong nilikha. Lahat ng may buhay at tinika ay sumamba at luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Hey! Sa puso at isipan, sa kilos at salita, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, sa puso at isipan, sa kilos at salita, ay luwalhatiin ka. Hallelujah! Niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Your name be glorified this morning, God. Thank you, Father. Pinupuri ka namin, Panginoon. May we leave everything behind this morning and focus only on you. Sa iyong pangalan lamang, Panginoon. Maging goal po sana namin, Panginoon, ang matouch, Panginoon, ang iyong puso sa umagang ito, God. Salamat po, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Minsan pa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. With one voice to sing. O Diyos ng katarungan at katwiran,
malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunuos na umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habang sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking kalihan. Inibig mo ako nang di ka. O niyakap mo ako. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pinupuri kita, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Minsan pa, O Diyos. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos na pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on. Purihin ang natin ating Panginoon. Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan. No other name but your name, Jesus. No other name but your name, God. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayong gamitin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sarap po ng presensya ng Panginoon, no? Sarap magpuri talaga. Kwento ko lang po nung last Friday po. May nag-live group po ako. Puro bago po eh. Mga ages 13 to 15 years old. Sabi ko, Lord, ano tuturo ko dito? Kasi puro bago at saka bata pa. Kung ituturo ko dito, yung katulad ng mentoring namin, baka di nila maintindihan. Pero sabi lang sa akin ni Lord, anak, pakilala mo lang ako sa kanila. Pakilala mo lang kung sino ako. Kung sino si Jesus. Abang nag-sermon po ako sa kanila, tinanong ko sila, sino si Jesus para sa inyo? Siyempre, mga bata pa, Jesus, si Lord, ang Diyos. Pero sa akin, nag-click din sa akin, sino ba si Jesus para sa akin? Minsan nakakalimutan na po natin kung sino si Jesus para sa atin. Kung sino si Jesus, ano yung pangako ni Jesus para sa iyo. Minsan nakakalimutan na natin sa mga problema po natin, ano ba yung ginawa ni Jesus para sa iyo? No? Sabi po sa salita niya, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya yung muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Si Jesus naman yung isang Diyos na nagsakripisyo ng buhay niya para sa atin. Kung ano yung tinataya mo, kung paano ka tumatayo ngayon, kung masaya ka ngayon, si Jesus ang dahilan niyan. Kung bakit ka pinagpapala ngayon, kung bakit, ano meron ka ngayon, si Jesus ang meron niyan. Si Jesus ang bigay niyan. Kaya church, kung nakakalimutan po natin kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay natin, alalahanin lang po natin ngayon. No? Kung kaya lang po natin isigaw ngayon, na kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin, kung ano yung word ni Jesus sa'yo, kung ano yung pangako ni Jesus sa'yo, alalahanin mo lahat ng mga ginawa ni Jesus para sa'yo. Kasi minsan gusto na natin sumuko, pero may Jesus pa rin eh. Kapag naalala natin yung Jesus talaga. No? Kaya right now, church,
Ayan ko lang din po talaga yung praise and worship na magpuri tayo. Isigaw po natin yung pangalan ni Jesus ngayong araw na ito, Panginoon God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, oh God. Jesus name. Isigaw mo, isigaw mo. Lahat ng papuri sa Kanya, isigaw mo. Hallelujah, hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos. Ikaw ang gumagawa ng mirakulo, Panginoon God. Ikaw ang malaking Diyos, Panginoon God. Ikaw ang hari ng mga hari. Panginoon God, Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon God. Lord, napakabuti mo, Panginoon God. Napakabuti mo, Diyos, Panginoon God. Lord, right now, Panginoon God, kung may mga hindrance, Panginoon God, kung may mga, Panginoon God, nagbablock, Panginoon God, para magpuri kami sa iyo. Kung may mga nagbablock, Panginoon God, na mga kasalanan, Panginoon God, na para makatanggap kami, Panginoon God, na magandang salita mo, Panginoon God. Lord, right now, sinusuko namin po sa iyong harapan ito, Panginoon God. Lord, sinusuko namin, Panginoon God, anumang mga bagay, Panginoon God, na gawa ng kaaway po, Panginoon God. Lord, right now, Panginoon God, in Jesus' name, Panginoon God, alam namin, Panginoon God, na kumikilos ka na sa lugarang ito, Panginoon God. Alam namin, Panginoon God, na ikaw po, Panginoon God, nang tumahawak ng puso ng bawat isa, Panginoon God. Lord, we speak blessing, Panginoon God. Lord, hindi namin sinusuko ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon God. Hindi namin, Panginoon God, binibitawan yung pag-ibig namin sa iyo. Bagkus, Panginoon God, lalo namin pinapaapaw, Panginoon God. Mas lalo namin pinapaapaw po, Panginoon God. Lord, kumilos ka sa lugarang ito, Panginoon God. Lord, touch every heart po, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon God. Lord, pagpalain mo lang po mag-speak po sa amin sa auto, Panginoon God. Ikaw po talagang kumilos, Panginoon God. Ikaw po yung makita po, Panginoon God, sa bawat isa, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon God. Sa po, ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Grabe, ang ganda ng story mo. Na-touch talaga ako. Sobrang nakaka-inspire naman yun. Alam mo, dapat sinishare yan. Ikaw, gusto mo rin bang malaman? Basta makikinig ka ha. Promise? Thank you, Jesus. Alam niyo po bang, eksaktong sa araw na ito, 6 na taon na po tayo sa Victory Mall. March 5, 2017, nang tayo po ay lumipat sa Victory Mall. Ano po? From Praise Church Matantubig hanggang sa Victory Mall. Kaya lang -2 ng pandemic. Ano po? Kaya halos parang, in a sense, 4 na taon. Ano po? Ito yung time na talagang, siyempre, nagsasaayos pa lang tayo. Ito yung time na grabing kinakapapalang natin. Ano po, paano talaga mag-service sa ganitong kalaking lugar. Yung una nga po, sa isipan natin, ilang taon kaya natin mapupuno talaga yung Victory Mall? Baka sobrang kakalog-kalog tayo. Pero alam nyo po, natuklasan ko talaga po ito, biyaya ng Panginoon. Minsan, ang dami talaga nating iniisip na parang kabaligtaran sa gustong gawin ng ating Panginoon. Na sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, kaya niya ang lahat ng bagay. Kung ating isipan lamang po ay mapupuno ng mga bagay patungkol sa Diyos, panalo po tayo. Malakas na palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Wow, thank you Lord, thank you God. Thank you rin sa ating worship team. I believe yung worship natin kanina is one of the best praise and worship sa taong pong ito. Amen? So gusto ko lang po mamaya, pag inawit natin uli ito, I would like to ask our worship team, mamaya po, after ng sermon ko po, kantahin natin yung huli nating inawit without instrument. Isisigaw lang natin, wala kang katulad, O Diyos.
isisigaw lang natin talaga sa ating Panginoon yung ating pasasalamat at pagdeklara po. Amen? So thank you, Sir Anak. Thank you sa very powerful worship po talaga natin kanina. Ang ganda-ganda po nito, yung nagsasabing love is that thing which, if you have it, you don't need much else. And if you don't have it, not much else matters. Kung meron kang pag-ibig, agape love, wala ka nang masyadong pangangailangan. Pero kung wala ka nito, ang laki ng problema mo. Kung meron ka mang pera, ang dami mong pera, pero wala kang pag-ibig, ang laki ng problema mo. Nakapag-aral ka, ang tali-talino mo, pero wala kang agape love, ang laki ng problema mo. Kaya nga, hindi ko naman sinasabing hindi kailangan magsikap, hindi ko sinasabing hindi na kinakailangan mag-exert ng effort. Pero bakit nga ba ang tao nakapag-focus lagi sa kung paano huhusay at gagaling? Bakit hindi ang pag-ibig at pagmamahalan ay pagtuunan talaga ng pansin? Amen? Kaya nga, habang tinatalakay natin to, actually, last 2 weeks na lang po natin, this coming Sunday, we will wrap up our topic about love. Natatandaan niyo po? Yung dalawang una, ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang ganda, ito yung description or ginagawa ng pag-ibig. Sa Tagalog nga po, ang taong may pag-ibig ay matyaga at mabait. Pagkatapos, sinunod niya yung 8 negatibo na hindi ginagawa ng pag-ibig. Ang pag-ibig hindi mainggitin. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ang pag-ibig ay hindi mapagmataas. Although nalaktawan natin yung bastos, rude yung ugali, hindi po natin natalakay saka hindi nagkikip ng records of wrong. Sa encounter natin tatalakayin yon. Yung portion na yon na meaning ng about love. Paano natin i-overcome yung mga offenses ng mga taong nakakagawa sa atin ng hindi maganda. At eto na nga, si Paul, yung 5 na ginagawa ng pag-ibig, eto po yung tatalakayin natin sa huling 2 linggo. Again, my challenge lang is, let us focus ourselves to read the Word of God. Tingnan niyo po ito. Pinapasa nito ang lahat ng bagay. Pinapaniwalaan ang lahat ng bagay. Inaasahan ang lahat ng bagay. Tinitiis ang lahat ng bagay. Wow. Sabi niya natin, lahat ng bagay. Tingnan po natin, 2 po ito, ESV version and NIV version. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Sa NIV version, hindi nyo mababasa yung love bears all things. Kasi ang lawak ng word niya, pero sa NIV, tingnan natin, ito yung sinasabi sa NIV version, it always protects. It always trusts. Always hopes, always perseveres. So, ano po ang ibig sabihin yan? Pray lang muna tayo. Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, Lord, kayo ang maglagay sa aming puso at isipan ng aming mapapakinggan. Yung kahit isa man lamang po, may matandaan po kami, pero lagi namin ang tanong sa huli, paano namin to i-apply? Para maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. In Jesus' name, amen at amen. Sabihin muna po natin, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Ayan. So titingnan natin ano ang ibig sabihin nito. Okay? So 3 bagay. Number 1, pinapasan ang lahat ng bagay. Ano po ang ibig sabihin nung pinapasan ang lahat ng bagay? Ang ganda ng Tagalog talaga kasi it bears all things. Pinapasan. Kaya kung meron man tayo mga words na nakikita at nakukuha even sa pelikula, baka dito nila kinuha yun. Pasan ko ang daigdig. O, may idea na kayo pag sinabing pasan ko ang daigdig. Pero dito, pinapasan ang lahat ng bagay. Yung word kasi na it bears and it protects,
Ito po talaga yung counterpart niyan sa Greek, yung word na istigo. Istigo. Again, hindi po ito vertigo. Ano po yung mga sumasakit ang sentido? Vertigo po yata iyon. Ano po? Okay? Pero yung kinastigo, hindi pa rin po yun. Masakit din po yun pag kinastigo ka. Pero yung istigo, para natin ma-explain yung istigo po, ito yung pictures niya. Naglagay ako ng tiga-tigalawang pictures po nito. Ang pictures po ng istigo na bears, ano po sa Greek, ay ang picture niya, isa pong ship ng kargamento na naka-encounter ng sobrang tinding bagyo. Umangat, bumaba, hinambalos, pero kinaya niya ang matinding bagyo. Ang tawag doon, istigo. Okay? Yung nakasurvive pa rin siya, kinaya niya, napasan niya yung matinding bagyo. Iyon ang isang unang ibig sabihin ng istigo. Number 2, ito po yung pangalawang picture niya. Imagine niyo yung bubong na nakaranas ng matinding sama ng panahon, hangin, ulan, pero kahit na ang lakas ng hangin, kahit na ang lakas ng ulan, pero yung bubong na yon, yung bahay na yon, walang nag-leak sa loob. Tawag doon, istigo. Naprotektahan niya yung mga taong nasa loob. Istigo. Number 3 is this. Ang picture niya ay mga sundalong nagbabantay. Imagine natin sa pader o sa isang lugar. Ang mga sundalong ito ay sinalakay ng matinding kalaban, pero tumayong matatag, hindi umatras, at pinagtanggol ang syudad. Pag maraming sumusugod, parang una nakakatakot, pero istigo is, hindi sila napaatras. Patay kung patay, tumayo sila sa kinatatayuan nila at ipinaglaban nila ang city. Anong word natin doon? Sabi natin lahat, istigo. Wow, ang tatalino ng preachers, ano? May agape na, may eros, may pileo. Oh, kumusta ka na pileo? Bandang huli, baka gano'n ang batian natin, ano po? Wala na, agape na naman ako ng linggo na to eh. Marami kong pinasan, marami kong inunawa, ano po? Pero kaya yan ang yaman ng salita ng Diyos. Hindi ko nilagay po yung isang picture pa dito. Ang picture dito, hindi ko kasi ma-imagine eh. Parang sa politics ko lang yun pwedeng i-picture eh. Yung picture ng ang daming opposition and yet tumayo ka at hindi ka umatras. Ang daming opposition. Kaya tingnan natin, istigo means bear all things, pinasan ang lahat, kinaya ang matinding bagyo, or binuhat ka even sa matinding bagyo, kinaya ka or binuhat even sa matinding buhos ng ulan, kinaya ka at binuhat even sa matinding kalaban. Ang yaman ng salitang ito. Pinapasan ang lahat. Habang ginagawa ko ito, hindi ko maialis sa isipan ko po yung mga magulang na pinasan at kinaya ang lahat para maitaguyod sa pag-aaral yung kanilang mga anak. Mga taong nagsikap para pasanin, buhatin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pwede ba nating palakpakan ang mga taong ginamit ng Diyos para tayo pasanin at buhatin? Yung mas malakas sa palakpak po, ibigay natin sa Panginoon. Ang pag-ibig ay matatag at matibay, kasing tibay at kasing tatag ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo nananatili regardless how difficult it is. Regardless kung gaano kagulo ang sitwasyon, ang pag-ibig ng Diyos ay matatag at iyan ang pag-ibig na nasa sa iyo. Kaya nga hindi ko ma-imagine minsan, baka ang tingin natin sa ating sarili ay gano'n na lang, pero sa totoo lang, ang tibay-tibay, ang tatag mo. Grabe yung pagmamahal mo, grabe yung pagmamalasakit mo. Okay? Kaya sabi nga sa atin, pasalamatan lang natin ang mga taong pinasan ka at kinaya ang lahat sa mga panahon na hindi mo kayang tumayo na mag-isa sa buhay. Kapag iisipin ko, lagi ka namang nakatuntong sa balikat ng mga taong pumasan sa iyo eh.
Hindi ba kaya ka umangat? Kasi meron kang tinuntungan na balikat ng teacher mo, tinuntungan mo yung balikat ng boss mo, kaya ka natuto, tinuntungan mo yung balikat ng leader mo, kaya in a sense, nag-mature na rin po tayo ng kaunti. Wala ho akong nakitang tumatag, lumalim, humusay nang walang nagturo sa iyo at ginamit ang ating Panginoon. Kaya every time na marirealize ko, wala ka naman eh. May nagturo lang sa iyo eh. May umalali lang sa iyo, may gumabay lang sa iyo. Sa totoo lang po, ito yung isa sa wisdom na natutunan ko po habang tayo po ay lumalakad do talaga sa buhay. Sabi niya natin to, walang madali. Walang madali. Pag may nagsabing madali lang yan, pre, may habang yun. Walang madali. Kahit magnegosyong maliit, lugaw lang yan, hindi madali po yan. Walang madali sa buhay. Kaya nga mahirap yung may trabaho, mas lalong mahirap yung walang trabaho, mahirap yung may kaibigan. Minsan niloloko ka. Mahirap din naman yung walang kaibigan na lagi ka nag-iisa. Walang madali. Pero kapag may pag-ibig, kapag natutunan nating magmahal, makakaya natin ang lahat ng bagay. Mahirap po ba yung may sinusubukan? Mahirap! Pero ang hirap nung wala kang sinusubo, hirap na hirap po ako sa mga taong yung makikita mo nakatayo lang dyan, sa mga nakasandal sa pader. Pagkatas, maghapon kinakaya nila. Ang bigat nung ginagawa nila. Yung kahit ikaw mismo nahihirapan, halimbawa, yung mga nagtatrabaho dito, yung nagkikwentuhan, bumalik ka, nagkikwentuhan pa rin. Ang hirap noon, Hindi ko kinakaya. Kaya nga mga kapatid, walang madali sa buhay. Meron pong isang lola, pero lola na siya at the age of 52. Birthday niya, nag-birthday po siya. Ang napagtripan niya, gabi, lola nagtitrip, pa. Ang napagtripan niya, skydiving. Wow! So, ito po, si Miss Shirley Diggert. Si Mrs. Shirley Diggert po, naisipan niya po, na talaga pong mag-skydiving po. Although kinakabahan din siya kasi yung mga anak niya nag-skydiving na. By the way, ito po yung sports natin. Skydiving. Ferris wheel nga lang Narandasan niyo ba yun? Nasaan na sikmura ko? Nawawala bituka ko, Ate Olive. Nasaan? Sabi nung kasamahan ko, para hindi ka kabahan o kaya malula, sisigaw ka lang. Ah! Nalulula pa rin po ako Kaya nga alam niyo po, pag ako po yung yung skydiving siguro, turukan niyo po ako ng pampatulog. Yung 3 araw na hindi pa po ako magigising. Mag-skydiving po ako. Ayoko ng heights po talaga. Sobrang kinakabahan tayo dyan. So, yun po yan. Si Mrs. Diggert, si anak, pagkatapos, itong si Mr. Picture ko, hard, po ito, si Heartsack, si Heartsack. Okay, so first time niya magdadiving o skydiving. Kaya lang ang problema, along the way, first time niya mag-skydiving, nag-malfunction po yung nag-malfunction po yung parachute niya. Hindi po ito eksakto Kasi dalawa daw po yung parachute na yan. Yung sa master, saka yung mismong sa tinuturuan. Ang problema, yung isang reserva, hindi po niya mabuksan kasi pumalupot na rin sa isang parachute po. Patay kang bata ka, nag-birthday sa kamatayan yata ito So parang ang hirap. Hanggang sa itinatanggal talaga po ni Mr. Hart sa ito, pero hindi niya na matanggal, hindi niya na po maalis. Di syempre, kabadong-kabado po si Lola, Ngayon po, ganito ang ginawa niya. Alam niya nang hindi niya naayos. Alam niyang hindi niya na ito maayos po. Sabi niya kay Mrs. Diggert, Ma'am, sumunod po kayo sa instruction ko. Itaas niyo yung paa niyo. Basta itaas niyo lang yung paa niyo po. Ipapalupot ko po yung parachute nito at yung katawan ko po sa inyo. Babagsak po tayo pero sa akin po kayo babagsak. Ako'y magiging cushion ninyo. So sa madalit sabi po, nakasurvive po sila. Pero ito pong si Mr. Heartsack, ay na-paralyze mula yung sa spine niya dito at may nakasuot po siyang tubo
doon na lang po sa leeg. Pinasan niya si Mrs. Hibbert po. Pagkatapos, nakasurvive talaga. Kaya pinuntahan ho agad ni ni Mr. Hibbert ito, o ni Mrs. Hibbert po, itong si Mr. Dave Hartsock. Pagkatapos, habang ini-interview po sila sa marami pong TV and radio station, ang sabi niya lang ay ganito, people keep telling me that it was a heroic thing to do. Lagi nilang sinasabi po sa akin, isang kabayanihan ang ginawa mo, isang kabayanihan ang ginawa mo. In my opinion, it was just the right thing to do. Hindi po ito kabayanihan. Ito po dapat yung talagang ginagawa ko at responsibility ko. I was the one who was completely responsible for her safety. Hindi ko alam kung Christian po si Mr. Hartsock. Pero meron siyang puso na handa niyang pasanin at ingatan ng iba para sa kanilang kabutihan. Sabihin niya natin, play safe. Maraming tao play safe. Kasama sa usapan, pero pa nagka-problema, hindi siya kasama. Hindi siya. Lagi nating iniingatan yung sarili po natin. Kaya alam niyo po, nakakatuwang isipin po, Ngayon, pag inaalala ko yung mga bumuhat talaga sa atin, hindi ba nahirapan yung mga bumuhat sa atin? Definitely nahirapan. Definitely, nasaktan din ho sila. Pero ito ang ginagawa ng pag-ibig, pinapasan ang lahat ng bagay. Sabihin natin lahat, pinapasan ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay kakayanin ang mabibigat na bagay para hindi ka masaktan. Iyan ang unang ginagawa ng pag-ibig. Gagawin niya ang lahat ng paraan para hindi ka masaktan. Kung yung taong ito, may pwede kang sabihin, pero kapag narinig ngayon, sobra naman siyang masasaktan at hindi naman dapat, wag na lang. Pero kung kailangan niyang marinig, kahit medyo masaktan at sa kanyang kabutihan, let us say it in a nice way. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na lalo na kung ito ay totoong makakasakit sa ating kapwa at hindi naman talaga ito makatutulong. Can I hear amen? Sabihin mo sa katabi mo, sensya na. Di ba? O pangalawa, sabi natin yung istigo, pinapasan, kinakaya. Iyon ang picture. Ano po? Iniingatan ang lahat ng bagay. So ito po yan, sa picture natin kanina, kinaya ang matinding bagyo para maingatan ang mga kargo. Hindi mo pinapasan ng isang bagay nang wala lang. Kasi iniingatan mo siya. Iniingatan mo siya, sa buhay. Kinaya ang matinding buhos ng ulan upang maingatan ang mga nakatira sa bahay. Kinaya ang matinding mga kalaban upang maingatan ang mga mamamayan. Again, our point is this. Kung mahal mo ang isang tao, handa mo siyang buhatin. Handa mo siyang ingatan. Kaya yung love bears all things, bears and protects, goes hand in hand. Hindi mo naman iingatan kung hindi mo siya mahal eh. Ba't ka magtsatsaga na buhatin siya at unawain siya kung hindi mo siya mahal? Kaya alam niyo po, hindi naman, lahat naman tayo mapagmahal, lalo na yung mga nanay natin. Kaya doon natin mas lalo silang nauunawaan eh. Ang magandang bagay sa taong nagmamahal sa iyo ng tunay, gagawin niya ang lahat ng paraan upang ikaw ay maingatan. Kung totoong mahal mo yung isang tao, hindi mo siya sasaktan. Kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi mo lang siya bubuhatin, iingatan mo siya. Kaya nga minsan nakaka-weirdo, Sabi ng mga kabataan, mahal daw nila yung mga magulang. Kung mahal mo ang magulang mo, ba't hindi ka umuwi sa oras at pinag-aalala mo? Mahal mo yung magulang mo, ikaw nga rin yung sakit ng ulo niya. Hindi ba? O, tingin po kayo sa akin, tingin mo na po kayo sa akin. Okay lang yung mga pagkataon na binubuhat tayo, pero huwag ka namang papayag. May asawa ka na't lahat, binubuhat ka pa rin ng magulang mo. Ako baka mag-uwian dito yung mga, pasensya na po kayo. Eto na naman si Tatay Loy, bumabanat na naman, tumitira na naman. Hindi po totoo yun. Mahal na mahal ko magulang ko.
Pati nga diaper ng anak ko, sa kanya ko pinabibili kasi mahal ko siya. Paano naman mahal yun? Ang mahal, hindi mo siya binibigyan ng kabigatan. Hindi mo siya pinag-aalala. At mas lalong hindi ka gagawa ng ikatatakot niya. Tuwan-tuwa ako sa kapatid ko, pasensya na po kayo Lagi ko talagang mini-example po siya kasi ngayon lang talaga kami nagkakausap ng matindi. Sabi niya, Bunso, no, basta bago ako mag-asawa, sabi ko, Lord, kung mag-aasawa ako, titira ako sa malayo. Kasi ayoko yung nag-aalala yung magulang ko, wala namang maitutulong. Nag-aalala yung mga kapatid ko, wala namang maitutulong. Sabi niya, Bunso, maraming pagkakataon, nasa hospital ako, hindi ko na pinapaalam sa inyo. Kasi pag-aalalahanin ko lang kayo, mabibigatan lang kayo, wala naman maitutulong, di po ba? Alam niyo po, isang pagmamahal, yung inaalala mo at inaalalayan ang kaisipan ng isang tao. Kaya minsan kung magte-text kayo, wag naman yung tinatakot niyo pa yung kaibigan niyo. Pwede ba kitang makausap mamayang alas 3? Ayaw sabihin mo na kung ano, may ibibigay lang ako sa iyong kari-kari, yung pala Pero ang mga tao nature, mag-iisip, ano kaya yan? Ano kaya yan? Alam nyo yung mga hindi pa marunong magmahal, may tama din talaga yung mga galaw sa buhay. Hilig na hilig. Wala akong pakialam, naging totoo lang naman ako yung pagiging totoo mo nga na yan, nagpapahamak sa iyo. Minsan, alalayan mo lang din. Umalalay ka. Alang mga tao ngayon, issue ngayon, mental health. Konting bagay lang, nag-aalala. Ano po? Minsan, nag-post ka sa FB, blanco, itim. Ano kaya? So mga kapatid, iwasan natin. Kung mahal mo ang isang tao, papasanin mo siya ng may pag-ibig, iingatan. Iba naman yung kinukonsinte. Hindi po yun. Okay? Iingatan mo siya. Nako, may challenge po ako sa inyo. Eto po, may isang parang frame na nilagay yung presidente ng isang Bible school. Ang pangalan niya is si Professor McKilken. Q-U-I-L-K-E-N. McKilken. Ano po? Ito nilagay po niya sa bahay niya. The absent are safe here. The absent are safe here. Nakita niyo may kulay na SSH? Sana kahit ito lang application, gawa tayo sa bahay natin. Ang idea lang ni President McKilken ay ito. Pag may nagpunta sa bahay nila at meron pinag-uusapan ay ibang tao at parang sinisiraan, the absent are safe here. I will not allow our home na maging lugar ng tsismisan ng ibang tao. The absent are safe here. Tingin mo na po kayo sa akin. Pag meron kayong mga kaibigan at grupo at barkada, sikapin yung laging umaten. Pag kayo ay umabsent, kayo ang pag-uusapan. Sa totoo lang, di po ba? 5 kayo nag-uusap-usap. Pag ikaw yung unang umalis, 5 metro pa lang, ikaw na yung pinag-uusapan. Kala mo naman kung sino siya. Pwede po ba yung kasi iniisip ko lang, baka pamugaran ng sumpa ang bahay natin kung sa lugar natin ini-allow natin na may mga tao tayong pinag-uusapan at ang pinag-uusapan natin ay yung kanilang mga kasiraan. Saan man may lugar na hindi nagbe-bless ng tao, hindi pagpapalain yan. Kung gusto mong isumpa yung ibang bahay, doon kayo mag-usap. Tara, doon tayo mag-usap para sumpain ang bahay na ito. Ano po? So, yun lang po. The absent are safe here. Napakahalaga po na yung lugar natin, do not allow it. Kasi naririnig ng mga bata, naririnig na sa bahay natin, kala tuloy ng mga anak natin, normal na pinag-uusapan ang buhay ng isang tao para siraan, ay hindi po normal po yun. Hindi po normal yun. Ano po? The absent are safe here. Kahit nga po sa church natin, let us declare it. Ito po yung declaration natin. The absent are safe here. Baka naman umabsent kayo, next sabi natin malakas. 1, 2, 3. Okay. Have you ever experienced close intimacy and healing that comes
with a group of people with whom you are completely safe. Safe ba kung kausapin si ganito na alam kong hindi niya ako ibebetray? May mga tao, no? Kinuwentuhan mo. Pagkatapos, ang kahinaan niya pala, yung ipagsabi yung mga naririnig niya. Late mo nang naraman, Pare, tuntua ako, naging honest ka sa akin, kaya lang ang weakness ko. Pagkatapos kong marinig yung mga ito, hindi ko pwedeng hindi ikalat eh. O yari tayo niyan. Sabihin muna natin, safe place. Safe people. Kailangan po natin yan, okay? Sige nga, James and JB, pakinggan lang ho natin ng konti po, yung sounds na ito ng River Maya. Ang kumanta nito si Carlos Santos, kahawig ni Carlo to, yung kumanta sa River Maya eh. Okay, someday we will be safe. Kailangan natin ng safe na lugar. Kailangan natin ng safe na tao. Lahat kasi tayo may gustong sabihin na hindi tayo i-condemn. Minsan, ang pinakamalaking sagot sa problema mo ay yung pakinggan ka lang muna. Na hindi ka huhusgahan. Siguro walang magpapakamatay kung may mga tao lang willing makinig sa sasabihin ng mga taong nabibigatan pero walang malapitan sa buhay. Do you have safe place? Sana yung cell group natin, sana yung church natin, sana yung pamilya natin. Bakit ang daming kabataan hindi nag-o-open sa magulang? Bakit kahit na mag-asawa, sa iba pa sasabihin yung issue niya? Kailangan natin itong ma-establish. Otherwise, mabibigatan tayo at mahirapan tayo. May tao ka bang kausap na sobrang safe na safe ka pag pinakinggan mo siya? I believe sana po, ang praise church hindi pa perfect. Talagang inaayos pa rin ni God. Pero I believe marami talaga po sa atin dito ay pwede talaga nating pagkatiwalaan ng ating mga kabigatan. And you are safe. And you are safe. Sige nga po, isip kayo ng 5 tao. Sobrang matindi nyo po itong kaibigan na pinagtitiwalaan nyo. Iniingatan ka at minamahal ka. Kasi the sum of 5 people na lagi mo nakakausap, iyon ang buhay mo. Sige nga, meron ka bang 5 tao man lang? O sige, pag walang 5 ho, 4. 3. 2. 1. Pastor, ako lang po yung napagsasabihan ko. Ano naman nasabi ng sarili mo sa iyo? Di ba kinag-away? Wala ganun lang. Parang wala lang kaming kibuan. So, let me share with you ang ilan sa mga kaibigan po natin na outside Praise Church. Wala namang masama na meron tayong kaibigan dito. Meron din tayong kaibigan ng mga ibang Kristiyano from other churches po. Okay? Let me introduce lang. Sobrang nakaka-proud lang po. Ito po si Pastor Sabulon Panimdim. Ngayon po ay senior pastor siya ng Victory Church sa Cebu nga po, Talisay. 1994 o 1996 po kami magkaibigan. 4 years plus 23, halos nasa
ano na po kami, tama nga ba, 19? So parang nasa almost more or less 30 years na ho kaming magkaibigan. 30 years. Pag nagpupunta ho dyan dito sa Every Nation sa BGC, lagi po kami nakikita. Tingnan nyo po may common denominator sa mga magkakaibigan. Either nagkakape o kumakain. Pero yung isang tao, hindi mo pa nakasama magkape, hindi mo pa nakasamang kumain, hindi mo kaibigan yan. Dahil ang third party ng ating pagkakaibigan, pagkain. Sabihin natin lahat pagkain. Eto, close ko to. Minsan hindi ako nailibre nito eh. O, hindi kaibigan yun. Ano po? O, eto pa. Ito pa yung isang kaibigan natin, Pastor Danny Orquico. So, nakilala ko po ito sa IGSL 2008. So, nasa around 14 to 15 years. So, nung last month ba yun o mga 2 months, in-interview siya ni Tony Gonzaga. Right? Kinausap ko siya, sabi ko, pre, paki-sked naman ako kay Tony Gonzaga. Pare, magkaibigan lang tayo pero tatapatin kita. Hindi ka mukhang artista. Mukha kang kontrabida. Grabe ho, ang kulit ng mamang yan. Ang kulit ng mamang yan. Kung hindi dahil sa mamang yan, baka hindi po ako nakagraduate sa seminary. Kasi napakaseryoso ng pag-aaral. Pero dahil sa aming magkakaibigan, biro mo nag-e-exam na sila, kami kumakain pa rin sa Jollibee at ini-enjoy ang buhay. Dahil chicken joy. Bumagsak ka na, hindi ka pa na-enjoy, talo ka. Ano po, kaya kahit bumagsak ka, nakakain naman kami ng chicken joy. Hindi, wag niyong gagayahin po yun. So ito yung mga kaibigan po natin. Hindi madalas magkasama, pero hindi naputol kailanman yung magandang pagsasama. Ang totoong kaibigan, kahit kayo magkalayo, pero ang puso nyo ay lagi magkalapit. Amen? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Palakpakan natin yung mga kaibigan natin na hindi lang for a season. Yung kaibigan ka lang niya hanggat may pera ka. Kaibigan niya lang hanggat may maibibigay ka. Pero kapag walang-wala ka na, etsapuera ka. Hindi kaibigan yon. Mga oportunista yon. Mga manggagamit po yun sa buhay. Amen? Ba't parang nag-init ang ulo mo, Pastor? Kakainit ng ulo eh. Mga taong yung sasamahan ka lang, ang talino, makakakopya tayo dito. Uy, ang yaman nito, makakautang tayo dito. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin. Mga kapatid, be aware. Hindi yun ang samahan po o pagmamahal na itinuturing po natin. Pero sa totoo lang po, ito yung mga kaibigan ko na lagi kong kasama. Ang tawag po namin ay super friends. Super friends po. At yan ang laging tinatambay namin, prayer mountain. Pero hindi po kami nagpe-pray. Nagkakapi lang kami. Katulad din ng iba dito, nagpupunta sa prayer mountain para magpa-picture. Hindi po. Alam ko nagpe-pray naman kayo. Nung una po, 4 lang kami. Puro kami nasa seminary po sa IGSL. Pero ngayon po, itong si Pastor Alvin Bondok, parang talent manager ng Channel 7 din po yan, is nakasama na po namin. Kasi ang requirement lang para ka masama sa pagkakaibigang ito, kailangan gwapo ka lang. Di baling mahina ka, wala kang pera, basta ang unang qualification lang is gwapo. Yun lang po yan. So, ewan ko lang po, ang tatalino niyan, ang gagaling niyan, ang uhusay nyo, para nga tayong left behind in a sense, pero ang gagalang, ang rerespeto. Alam mo, nakakatuwa sa pagkakaibigang ito, hindi lang safe, kahit po yung pamilya namin, magkakasama po, magkakaibigan. May tanong nga ho si Lori sa amin, sabi niya, Daddy, Mommy, 14 years na ako, hindi nyo pa ako hindi nyo pa ako pinapayagang mag-sleep over sa mga kaibigan ko. Yung anak, kilala nyo po yung bunso kong anak, si Owie? Ilang taon na ba siya, Mami? 4? Biro, konti ko na makalimutan, anak ko, 4 years old, natulog na sa ibang bahay, sa apo ni Pastor Sandy. So sabi ni Lori, bakit Daddy di mo ka pinapayagan? Anak, isa lang ibig sabihin yan talaga eh. Depende sa tutulugan, anak. Kung sa mga tita mo, sige matulog ka, magdamag tiyan. Pero yung mga hindi namin kilala ni mami mo, pasensya na anak, hindi ka namin papayagan. Gusto mo, yung kaibigan mo na yon, doon mo patulugin sa bahay. At kikilatay siya natin, magbabasa tayo ng isang buong Bible. Baka wala nang matulog sa atin. Gusto niyo makitulog? Magbabasa tayo ng isang buong Bible po, Genesis to Revelation. Sama na natin si Tobias, kung ano pa man yan.
So kahit nung mag-pandemic, dire-diretso rin po sa amin. Yung isa pong kasama ko, hindi po yung nasa alapaap, kinuha na ng Diyos. Mga ganyan lang talaga ang picture po niyan. Kung sino yung bago sa mga kaibigan, iyon ang laging ino-okray. Tama? Ano po? Kaya pasensya na po kayo. Pero basta ang bottom line, eto pa yung natuwa po ako sa pagkakaibigan namin. Para siyang organic, di mo alam kung saan nagsimula. Napaka-organic na kapag may magbe-birthday sa amin, magsasama-sama kami. At kung sino mag-birthday, siya yung taya. Alam nyo, napakasarap na ang kayamanan pala natin sa buhay at the end of the day, relationship. Kaya tuwan-tuwa po ako pag may nakikita akong ang tatanda na nila, yung mga classmate nila nung elementary at kinder, nagpupunte. Kasi ang sarap balikan ng magandang pinagsamahan. Can I hear amen? Mga kapatid, marami kang bagong kaibigan na makikilala pero huwag mong kalilimutan yung matatagal mo ng kaibigan. Yung malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. So, ang mga taong pumapasan sa atin, iniingatan tayo, huwag niyo silang sasaktan. At ang panalangin natin ganito, hindi ako magiging pabigat sa mga taong dati na sa akin ay bumubuhat. Kung ako ang binuhat po dati, ako naman ngayon ang bubuhat, ako naman ngayon ang tutulong sa iba. Amen po ba tayo doon? Okay, so safe place, safe people. Sabihin muli natin to, safe place, safe people. Okay, in a fellowship where there is love, people do anything they can to protect the other person. Kapag sinisiraan mo ang isang tao, hindi mo siya mahal. Kapag may pangit kang sinasabi sa kanya, at her back or at his back, di mo siya mahal. Okay? Pero kung mahal natin sila, tutulungan natin sila at ingatan natin sila. Ang pag-ibig ay kakayanin ng mabibigat na bagay para maingatan ka. Kaya sa pamilya, practice po natin na sa family pa lang, ano po, hindi ko ma-imagine magulang, sisiraan mo yung anak mo o anak mo, pinipintasan mo yung parents mo sa ibang tao, parang hindi yata maganda po yun. Ano ho? Okay. So, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Sabihin niya ho natin yan. Pinaniniwalaan ang lahat ng bagay. Pastor, mahirap yan. Pastor, kung lahat paniniwalaan ko, hindi kaya ako maloko? Kapag ang lahat ng tao, sinunod ko yan at pinagtiwalaan kong lahat, scam, budol ang kalalabasan. Hindi ba dapat iniingatan natin ang sarili natin sa mga tao? Pero ano ibig sabihin ni Paul nung sinabi niyang pinaniniwalaan ang lahat ng bagay? Okay, naunawaan ko po kayo. Hindi ibig sabihin lahat na lang ng tao pagsasabihan mo ng problema mo. Hindi na lahat ng tao papaniwalaan mo agad lahat ng kanyang sinasabi. Merong pagkakataon, pakinggan mo lang, pero huwag mong sakyan lahat. Lalo na kung ngayon pa lang, alam nyo po, ang puhunan ng mga manloloko ay matamis na dila. Kayang-kaya nila talaga na paikutin ang maraming bagay. Ano po, kaya nga mga kabataan na huwag basta naniniwala, ano po, na ikaw ang pinaka-cute. Pinaka-cute, ganyan din na sinabi mo kay ganito. Tingnan mo ang mga tao sa pagtingin ng Diyos, isipin mo yung magandang gagawin ng Diyos sa mga tao. Iyon pala yung ibig sabihin na ang lahat pinaniniwalaan. Pinaniniwalaan ang lahat, meaning, tingnan mo muna yung tao, according sa pagtingin ng Diyos, tingnan mo muna yung tao sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi yung nag-conclude ka agad, manloloko ka, mandaraya ka, hindi po ganun. Regardless. Again, sinabi po ito sa the church in Corinth, yung 1 Corinthians 13. Para ko yung mabigyan ng idea muna kung ano yung mga tao sa Corinth, ano ba yung lugar na ito? Corinth lugar, Corinthians, sino mga tao po or believers. Ang Corinto po pala, ano to? Magandang lugar. Iba't ibang tao pumupunta dito, dinadagsa po ito. Para humaunawaan nyo, ito ang counterpart niya. Las Vegas, Nevada. Ang tawag sa kanya, Sin City. Na kahit na yung tao, maging believers, hirap na hirap pa rin niyang bitawan yung mga dati niyang ginagawa bago siya makakilala sa Panginoon. Kaya nga dito po sa Corinth,
Sila mismo, grabe, nagpapagalingan. Merong pagkakataon sa sobrang tatalino nila, kapatid nila, nagdedemandahan sila. Andyan yung tinatawag sa Corinth, yung 1,000 prostitutes sa temple, kaya grabe yung issue ng immorality, yung banal na hapunan, mga gluttony, parang ganyan ho. Even sa doctrine, parang hindi sila ganun ka-wise. Kaya yung Corinth, ang gulo na simbahan. Pero tingnan nyo kung paano siya kinausap ni Paul. O, lagay natin sa screen to, basahin natin. This letter is from Paul, chosen by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Sosthenes. I am writing to God's church in Corinth, to you who have been called by God to be His own holy people. In spite of ganito ang picture ng Corinth, tinitingnan ni Paul na tinawag sila ng Diyos, tinawag na maging banal, ano po? So, He made you holy by means of Christ Jesus, just as He did for all people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. And then, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. I always thank my God for you. Naku, pasasalamatan mo ba yung mga taong ganito? Sila mismo nag-aaway, sila mismo nagdedemandahan. Sila mismo, grabe, ano po, ang hirap kalingain. I always thank my God for you and for the gracious gifts He has given you now that you belong to Christ Jesus. Through Him, God has enriched your church in every way with all of your eloquent words. Kaya mahuhusay sila eh. And all of your knowledge. And last, this confirms that what I told you about Christ is true. Now, you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Talaga bang hinihintay nila si Jesus Christ? He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. Ang panalangin ko sa inyo, yung makaharap kayo sa Diyos na walang kapintasan. Ano po? And then sabi rito, God will do this, for He is faithful to do what He says. And He has invited you into partnership with His Son, Jesus Christ, our Lord. May ginagawa ang Diyos sa buhay ng ibang tao at hindi pa tapos ang Diyos sa kanilang buhay. Ang galing naman ng pagtingin ni Paul. Kahit yung church na ito, ang gulo-gulo. Kahit ang church na ito, pwede mo nang parang isumpa eh. Ano ba to? Church ba to talaga? Pero iba yung pagtingin ni Paul. Iba yung kaisipan ni Paul para sa kanila. Nakikita ni Paul, yung magandang mangyayari sa mga taga-Corinth. Nakita niya yung malaking potensyal, kahit sila nagkakagulo ngayon, kahit sila hindi perfecto, kahit sila ang babaw, kahit matatalino, and yet ang ganda pa rin ang pagtingin ni Paul sa mga taga-Corinth. Yung mga nagdadrive po, nakakakita po kayo ng ganito, minsan nakakainis. Siyempre, nagkakos ng traffic, detour, inaayos eh. Alam nyo ho, pagkaayos nito, tuwang-tuwa ka tiyak. Ang nakakainis, yung sira, walang detour, walang nag-aayos. Pero yung lugar na kahit sira, naghihintay ka na matagal sa traffic, time will come, hindi ka na matatraffic kasi ayos na yan. Ngayon ka lang naman naiinis sa mga tao kasi ang daming dapat ayusin sa tao. Pag nag-mature yan, kapag yan lumalim sa Panginoon, pag yan grabing minahal si Jesus, sobra kang matutuwa sa Kanya. Can I hear amen? Lahat ng naniniwala, ngayon ka lang maiinis sa Kanya, pero bukas, grabe kang matatawa, grabe kang mapagpapala, kasi binago siya ng ating Panginoon. Sobrang malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Si C.S. Lewis, wow. James, background mo na nga ako. Yung medyo hindi masyado nakakayak, hindi rin masyadong masaya. Parang pinahirapan si James. Grabe yung sinabi ni C.S. Lewis na ito, there are no ordinary Christian. Minsan, paano kayo nito in-explain yung there are no ordinary Christian? There are no ordinary Christian in a sense na ganito. Sabi ni C.S. Lewis, sabihin mo na yung lahat ng pangit sa Christian mong kilala. Sabihin mo nang hindi pa siya naliligo. Sabihin mo yung Christian yan, mabaho ang hiningan yan, mahirap kausap. Pero sabi ni C.S. Lewis, there are no ordinary Christian.
Pag yung taong yan na may Jesus sa puso at may banal na espiritu, ay binago ng Diyos at nangyari yung malaking plano ng Diyos sa kanyang buhay, ingat ka, baka sambahin mo siya. There are no ordinary Christians. Si Sakeo, kinamumuhian ng lahat. Pero nung binago ni Jesus Christ, naging generous. Do not underestimate your fellow brother and sister. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay. Kapag siya binago ng Panginoon, baka luhuran mo siya. Pag siya inangat ng Diyos at nalagpasan ka pa niya, baka kailanganin mo ang tulong niya. Do not underestimate your fellow believers. Hindi pa siya tapos. Kung inaayos pa siya ni God, bakit ka naiinis? Kung siya inaayos, sana kung perfect na siya. Huwag din ho kayong mag-alala. Even mga pastors, inaayos pa rin. Sabi ko nga po sa inyo, pag nakita nyo po yung talagang binagong ako, binagong ikaw, sobrang lahat tayo matutuwa sa Panginoon. Lagi ko nalang iniisip, pag may problema, magmamature din yan. May Holy Spirit yan. At kapag naranasan niya yung pagbabago ngayon, lahat tayo mamamangha, lahat tayo magugulat. Magtiwala ka, may magandang ginagawa ang Diyos sa mga tao. Sabi nyo nga po, let us declare it, may magandang ginagawa ang Diyos sa iyo. At ang pinakamagandang ginagawa ni God ay yung karakter natin na minomold mula sa isang walang pakialam tungo sa isang puso na mapagmahal. Ang sarap kasama ng mga taong pinapasa ng lahat, iniingatan ng lahat, at nagtitiwala sa lahat. Pag meron kang mga taong ganito, huwag mo siyang aabusuhin. Maunawaan naman ako nito kahit magwala ako. Kahit ko naman hiraman ito at hindi isoli yung inutang ko eh. Hindi naman niya yun, hindi naman niya ako aanapan eh. Huwag mo nga abusuhin. One of the best gift you can give to people is your trust. Do not betray the trust of other people. Mas pinagtitiwalaan ka, mas ipakita mo, mas lalo kang pwedeng pagkatiwalaan. There's no word such thing as abuse. May mga tao sumusuko, pero si Jesus Christ, hindi sumusuko sa buhay natin. Ang pag-ibig ay magtitiwala ng todo hanggang sa makita ang iyong magandang pagbabago. Can I hear amen? Hindi ako titigil sa iyo kasi alam ko, babaguhin ka ng ating Panginoon. Muli, the title of our message, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Maaring sa ngayon, hindi ako naunawaan sa iyo, pero naunawaan ka ng Diyos. Maaring may mga pagkakataon, kahit sarili mo, hindi mo maintindihan, naiintindihan ka ng Diyos. Bakit yung hahanapan, isang bagay, hindi pa tapos? Ang sagwa may ginagawang building, pinagtatawanan habang ginagawa. Ba't na pagtatawanan? Ginagawa yan, sira ka ba? Yung parang ganyan. Hindi po ba? Ang sarap yung idea na, wow, ang ganda siguro nito pagkatapos. Ang ganda-ganda siguro ng pag itong yung mga kapatid natin, inayos ng Panginoon, katulad ko. Kayo mga kakabataan, mga kapatid, ako na po magsasabi sa inyo, konting pasensya po sa kanila. Mga kabataan, ikaw naman parang hindi ka dumaan ng kabataan. Hindi ba ang kabataan maiingay? Amen! Sabi natin lahat, ang mga kabataan maiingay! Isa sa palatandaan na ikaw ay nagmamature na at nagkakaedad, gusto mo na tahimik, kape, at balita. Ganun, dinaanan mo rin yan eh. Ikaw naman parang hindi na in love. Ikaw naman parang hindi ka rin nagwala sa buhay. Hindi ba? Kaya nga pagbabalikan mo, magmamature din yan. Magmamature din yan. May challenge po ako sa inyo. Inilalagay ni God sa puso ko to, lalo na special itong month of March. Pwede ba nating balikan? Di ba ang sarap magkwentuhan na wala tayong sinisira ang tao? Di ba yung lakad natin? Di ba yung lakad natin? Di ba naiwan si ganito, muntik nang di makasama? Etong umiyak pa to sa magulang niya para makasama. Hindi ba yung pagbinalikan natin? Ang sarap po, pwede pala tayong magkasiyahan nang wala tayong sinisira ang tao. Amen? Pwede pala tayong lumago sa Panginoon ng masaya. Pwede ba, mga kapatid, balikan mo yung life group mo? Ito yung challenge ko po sa inyo sa buong March. Food, fun, and fellowship.
Pwede ba balikan mo ang cell group mo, even yung mga mentoring po natin? Alalahanin lang po natin. Alalahanin lang po natin. Magkwentuhan lang ho tayo, pero huwag tayo magsisiraan ha. Meron po akong ginawang coaching camp nung Martes at Miyerkules. Ang goal ko na po, yung makoachan ko lang yung mga professionals, paano mag-handle or paano mag-handle talaga ng sarili. Parang tool lang po yun. Ngayon naiisip ko lang, dati may mga kabataan akong kasama, manghihiram kami ng sasakyan na libre, lugar na walang bayad, sasakyan niya na pagagasolinahan lang, para matupad po yung lakad. Pero nakakatuwa po, hindi ko alam, darating ang isang araw, yung maliit na lupa na binigay sa atin ni God na naging farm, ay naging parang mini campsite. Nakakatuwa. Kaya itong March, hahanap po ako ng date. Kung buhay pa ho yung mga taong ito, yung mga kasama ko sa CIA, Psalms 23, ito yung mga kabataang kasama ko po na nagsisimula pa lang tayo. Walang system, walang strategy, pero nakita ko lang po, they are willing to learn. And I believe, ang sarap kausap ng mga ito. Regardless, naniniwala ako, hindi naman lahat perfect, pero ang maganda lang, may pwede kaming balikan. Habang nagkakainan, habang nagkikwentuhan, let us reminisce the past. Yung mga good, kung may alalahanin kayong magagandang bagay, amen po ba tayo doon? Wow, thank you Jesus. So lahat tayo, balikan natin ang life group ninyo po. Ipagmalaki nyo po yung life group nyo sa biyaya ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Pwede po ba tayo mag-worship sa Panginoon? Sige po, let me ask worship team. Pero walang instrument katulad sinabi ko po sa inyo. Parang tingnan natin kung gaano kasarap yung even mga backup singers. Sige, pesa lang kayo kahit mga instrumentalist. Kahit hindi nyo patutugtugin yung instrument ninyo, pero let us declare wala kang katulad. Di ba? Kaya nga, nung may inaawit si Search na Sukdulang Biyaya, ganda-ganda ng pagkakatagalog, sukdulan, sagad, todong biyaya, todong pag-ibig, todong pangunawa, todong pagtsatsaga ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. At hindi ba ako matutuwa? Kung ang Diyos hindi ako pinagtsagaan, matagal na akong patay. Kung hindi ako pinagtsagaan ng Diyos, siguro nasa mental po ako. Kung pinabayaan ng Diyos, baka nagda-drugs ho ako. Pero grabe ang pag-ibig ng Diyos. Okay? So, sige JB anak, James, labas natin lyrics lang. Basta gusto ko lang mag-worship tayo ng Tagalog song, naunawaan natin. Sabi ko nga kay Search, anak, pwede ba tayo mag-line up yung kahit mag-brown out, kahit magkaroon ng technical problem, kaya pa rin awitin ng buong church. Kasi naunawaan natin yung awit, hindi lang sa kabisado natin, kundi alam natin, ito yung totoo. Praise Church family, yes or no, walang katulad ang Diyos. Amen? O, sige po. Sige. James, without organ, without Sige, Search, awitin lang natin kahit ilang round lang po, yung wala kang katulad, then after this, I will pray po. Pa-practice natin, ide-declare natin, yung pinakamasasayang live group meetings natin will happen, begins on March. Amen? Come on, hallelujah. Tayo po yung mawit sa ating Panginoon. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
Wala kang katulad. Minsan pa, mula sa puso, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Pinupuri Hallelujah. natin ang Panginoon. As I pray to you, worship team, kapit-kapit lang ho kayo ng kamay. Even natin mga choir, even ang multimedia, hawakan nyo po yung kasama nyo po. Kung andito po yung pamilya nyo or ka-cell group nyo, hawakan nyo lang po siya. Pinapasan ang lahat. Lahat tayo pinasan ng Diyos. Binuhat ng Diyos. Kung kaya niyang dalhin sala ng mundo, kaya kanyang pasanin. Kaya kanyang buhatin. Ang lahat ay grabe pong iniingatan. Lahat tayo nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Lahat tayo pinagtitiwalaan ng Diyos. Kaya kung naalala nyo pa yung kantang, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Grabing magtiwala sa iyo ang Diyos, pagtiwalaan mo naman ng todo ang Diyos. At ngayon pa lamang, mamaya po sa group huddle, pag-usapan nyo kung paano i-enjoy yung pamilya at ang cell group nyo po. Punuin nyo ito ng maraming alaala na pwede nating balikan. Pwede tayong lumago, pwede tayong lumalim. Hindi na nga sobrang parang seryoso at laging nagkakaiyakan. It's about time. Food, fun, and fellowship. Let us enjoy life. Let us enjoy your work. Let us enjoy your ministry. Let us enjoy, hallelujah, our relationship with God. Father God, in Jesus' mighty name, wala sigurong masyadong idea yung mga kasamahan ko po at even ang yung lingkod. Parang kala lang namin hindi kami sobrang magmahal. Pero ang totoo, grabing napapractice na namin to, pang-unawa, pang-intindi, paano mahalin ng isang tao. Hindi kami natutuwa na may nasasaktan, hindi kami natutuwa na may mabagsak, hindi kami natutuwa na may mga nalulugi, hindi kami natutuwa na may mangyaring hindi maganda sa iba, O God. Father God, mula sa tahanan namin, i-practice namin, buhatin ang lahat, ingatan ang lahat, pagtiwalaan ang lahat. Magtiwala kami, lahat ng tao naming may encounter, kaya nyo pong baguhin. Kaya nyong baguhin ang pamilya namin. At Lord, tulungan mo rin kami, even ng aming sarili, maniwala po kami. Kaya nyo kaming baguhin. Kaya nyo kaming palalimin. Kaya nyo po kaming gawing a man and woman after your own heart, O Jesus. Sige nga po, kahit short lang, pag-pray nyo po yung cell group niya. Pag-pray nyo yung pamilya niya. Come on, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa pagpasan niyo sa amin. Lalo na sa panahon na walang-wala kami. Binuhat niyo kami, sinuportahan niyo kami, tinulungan niyo kami. Jesus, thank you, Lord. Father God, gawin mong safe place ang pamilya namin. Gawin mong safe place yung workplace namin. Gawin mong safe place yung mga life groups namin, Panginoon. Yes, God, may mga problema, pero God, binabago nyo kami at inaayos.
hanggang sa eto yung babalikan namin yung presence mo po, O God. And then Lord, kung kami naman ay napagkatiwalaan, Lord, sana hindi namin maabuso ang tiwala ng mga tao. Salamat sa mga taong bumuhat sa amin, mga magulang namin, mga leaders namin, lalo na yung mga kaibigan namin na naiiyakan namin, Panginoon, at kasama rin naming tumatawa po, O Diyos, sa mga tagumpay ng aming buhay. Panginoon, salamat. Sana makita ng aming anak hanggang kanilang paglaki. Iba pa rin yung naglilingkod sa Panginoon. Iba pa rin yung nagtitiwala sa Diyos. Iba pa rin yung nagmamahal sa Panginoon, O God. Praise Church family. Hallelujah. Tanggapin nyo ang puso na marunong pumasan. Tanggapin nyo ang puso na marunong mag-ingat na ibang tao. Tanggapin nyo ang puso mula sa Diyos na handang magtiwala hanggang sa makita mo ang dakilang pagbabago na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Whatever we accomplish, whatever we achieve, O God, we give you all the glory, praises, and honor in Jesus' name. Amen at amen. Yung pinakamalakas sa palakpak, ibigay natin sa Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. God bless you. God bless you po. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Short announcement lang po, no? Start na po ng life class today sa ating mga outreaches and sa main church. Ayan. Para po sa mga students and coaches po dito sa main church, mag-start po ang life class at exactly 1 p.m. So, punta po kayo sa mga classroom nyo sa taas. And before po kayo umakyat, pwede na rin po kayong magkaroon ng short lunch para po full of energy sa first day. Sige po, dumako po tayo sa ating pagkakaloob. Before po natin ipag-pray yung mga sobre natin, no, mag-share lang po ako ng testimony. So, I think marami naman po sa atin aware na I'm a failed CPA board exam taker last 2019. Kasi naging testimony ko na po ito nung last prayer and fasting. And lately po, sa sobrang daming nangyayari sa life ko, tinitake back ako ni God dun sa season na yon. Parang nagkakaroon po ako ng mga questions na why, no? Parang, bakit nga ba ako nag-fail? And bakit ako nandito ngayon? Kasi sobrang mismatch po na from a failure, tinataha ko yung nilalakaran ko po ngayon. No? Sobrang desperate ko po pumasa before noong 2019 to the point na pinipilit ko na po pala si God. No? Parang, nung time po na yon, mas naging pengi noon ko po si God kaysa Panginoon. Mas ginawa ko pong parang altar na, naku, pag naging CPA na ako, malayo yung mararating ko sa buhay. Pag naging CPA na ako, pag-aagawan ako ng mga companies kasi magaling ako. Pag naging CPA na ako, makakapunta ako sa mga iba't ibang lugar. Pero po, God taught me that I am desperate for the wrong thing. Na dapat po pala hindi ako desperate na maging CPA. But in a sense, mas maging desperate po ako sa Kanya. Sabi po sa verse sa Psalms 31 verses 14 to 15, I am desperate, Lord. I throw myself upon you, for you alone are my God. My life, my every moment, my destiny, it's all in your hands. So I know you can deliver me from those who persecute me relentlessly. Alam niyo po, nung natutunan ko pong maging desperate kay God, ang dami pong binuksan ni God na opportunity. Share ko lang po sa inyo, no? In a span of less than a year, sobra pong tinake off ni God yung career ko. Naakala ko po, hindi mangyayari because I'm not a CPA. So last year po, 2022, when I was about to resign, that was mga Feb po or March. Kinounter offer po ako ng company ko. Pinopromote po nila ako to be a financial analyst na position lang po ng isang CPA. And I would be the youngest in the team. Pero po alam nyo, hindi po kasi yun yung word sa akin ni God noon. So sobra po akong na-entice kasi promotion po yun. Pero
nag-resign pa din po ako kasi sabi niya sa akin, hindi na yan anak yung promised land ko sa'yo. So I took a leap of faith. Nag-resign po ako without any company in mind and without any prospect company po. Wala pa po akong resume. And then, a vice president of a company contacted me. She said, gusto kita, kukunin kita to be a supervisor. Alam niyo po, pinaghintay ko siya. Kasi pinag-pray ko po sa Lord na dito po mo ako nilalagay, Lord. I was so intimidated dun sa atmosphere po or yung job po kasi wala po akong alam dun eh. Hindi naman po ako auditor. Hindi po ako CPA. Tapos supervisor position. Sabi po sa akin ni God, go. So inaccept ko po yung offer. And now, I am an internal auditor. I am a supervisor of a company. That happened po no mga July 2022. And this year po, February 2023, I received my visa, a US visa, because a company in the US is gonna support my travel. Kinukuha rin po nila ako as an accountant po. I never knew that this would happen. Kasi nga po, I was so desperate to be a CPA. Sabi ko, stepping stone ko yung pagiging CPA. But God has a different plan and a better plan for me. Plano ko lang mag-step, tumakbo. Si God, plano niyang i-take off ako. And this happened because I became so desperate of Him and not because of the things He can offer to me. So this day po, no, gusto ko lang po sabihin na pagiging desperate ay pagiging obedient po. Na yung mga tithes and offerings po natin, it shows desperation, it shows obedience to God. And every time we give our tithes and offering, we are actually being obedient and desperate to God. Kasi gusto po nating makita yung presence niya at yung pagsama niya sa atin, sa buhay po natin. Today po, hawakan po natin yung mga tithes natin. Let this be a sign of desperation, not about your prayers. Marami kang desperate prayers eh. Pero this time, God is telling you, anak, be desperate in me because I am desperate to bless you, to take you to greater heights. Come on, let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa blessings, Panginoon, na binibigay mo sa bawat isa. Sa mga unexpected or expected, sa mga answered prayers at hindi answered prayers. Lord, Ikaw, Panginoon, yung higit na nakakaalam ng mabuti at ng kailangan namin. Lord, Ikaw, Panginoon, yung nakakaalam ng puso namin na sumusunod sa'yo, Panginoon. Lord, alam ko, no matter how small or big, Panginoon, yung tithes namin, what matters is our hearts na willing, Panginoon, magbaking desperate sa'yo, na sumunod sa'yo, na i-praise ka, Panginoon. Lord, I declare that what happened in my life, Lord, mangyayari yon, Panginoon, sa bawat isa dito. And Lord, sobra silang masyashock, Panginoon. And sobrang mapapapurihan yung pangalan mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Let this tithes and offering be a seed sa mga plano mo sa amin, sa pagdala mo sa amin sa promised land, and Lord, sa mga plano mo na tunay na kay tamis at kay ganda. Lord, we love you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pa magbigay sa Panginoon. Makapangyarihan
luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Tayo po natin tumayo. Come on. Purihin natin ating Panginoon. O aming Diyos, na walang kapares at banal, ika'y noon at magpakailanman, kay dakila't makapangyarihan. Diyos, tugay ang lahat kong nilikha, lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Good afternoon po sa lahat. Maaari na po tayong pumunta sa ating kanya-kanyang mga huddle. Salamat po.